taong nasasakdal ay nandito dahil sa salang rebelyon, sedisyon at pagbabalak ng masama laban sa bansang Espanya. Ano ang pangalan ng nasasakdal? Jose Protasio Mercado Rizal y Alonso Rialonda. Edad? 35 taong gulang. Trabaho? Doktor at manunulat. Ngayon, ay maaari nang ibigay ng prosekusyon ang kanyang panig. Tinatawagan ko sa hukumang ito si Attorney Alcocer upang tumayo dito sa harapan upang ibigay ang kanyang panig. Gracias. Walang sinumang makalaban sa Espanya. Para sa atin, walang sinumang makakakontra sa Espanya kung anuman ang nais sa ating bansa. Ang sinumang hindi gumawa noon ay maaring ikulong at ipapatay. Yan ang nararapat kay Dr. Jose Rizal. Siya ay nandito ngayon sa atin dahil sa salang rebelyon laban sa Espanya. At nakapagtatag na ng mga samahang may layuning kontrahin ang mga batas na itinatag ng ating mga Kastila. Hindi ba't nararapat lamang ang mga sinabi kong parusa sa isang taong mas masahol pa sa hayop? Walang modo, walang utang na loob sa bansang nagpaaral sa kanya. At nararapat lamang sa isang taksil na katulad niyang ipapatay. Gracias, Attorney Alcocer. Ngayon, ay atin namang pakinggan ang panig ng depensa. Aking tinatawagan sa hukumang ito si Teniente Jose Javier de Andrade para magbigay ng kanyang panig. Gracias. Hindi nasusukat ang kadakilaan ng isang tao sa yaman at sa dami niyang kilalang tao. Ito ay nasusukat sa katatagan ng loob at katapangan na ngayon ay napapasakamay na ni Dr. Jose Rizal. Bago niyo siya husgahan ay tignan niyo muna ang inyong mga sarili. Ang nais lamang niya ay maging pantay ang trato ng mga Kastila sa mga Pilipino. Hindi kayo dapat nagpadalos-dalos sa pagbibigay ng parusa na hindi nararapat sa nasasakdal. Ngayon naman, ay pakinggan natin ang panig ng nasasakdal sa hukumang ito. Kasinungalingan ang inibintang niyo sa akin. Wala kayong konkretong ebidensya na nagpapatunay na aking pagkakasala. Tanging liham at galit lamang ang tumutukay sa aking pagkakasala. Hindi ako maaaring magkasala ng rebelyon sapagkat ako mismo ang upila kay Dr. Pio Villanueva upang huwag ipagpatuloy ang paglaban sa Espanyol. Wala rin akong kinalaman sa pag-aalsa at hindi ko rin alam na ginagamit nila aking pangalan laban sa kanilang mga aktibidad. Marami pa akong maaaring sabihin na nagpapatunay na aking pagkawalang sala. Sana ay gamitin ninyo ang inyong mga utak upang magawa ninyo ang nararapat. Magkakaroon ng masusing deliberasyon kung ano ang magiging hakbang sa ating paghuhukom tungkol sa kaso ni Dr. Jose Rizal. Maaari nang ibalik ang nasasakdal sa kanyang silda. Ipapaalam ng hukom kung ano ang kanyang pasya sa deliberasyon. Hindi na dapat ito hatulan pa. Hatulan si Rizal sa salang ginawa niya. Tama! Sumasang-ayon din ako. Ako din. Kung gayon, pareho pala tayo ng inisip tungkol sa kasong ito. Itutuloy ko ang sentensyang kamatayan para kay Rizal. Ipapadala ko na kay General Camilo de Pulavieja ang hatol para mapirmahan. Magandang hapon po, General. Narito na po ang naging hatol sa kaso ni Rizal. Magaling. Dapat lamang patayin ang walang kwentang taong iyon. Yun ang nababagay sa kanya. Iyon ay
ay babasahin ko na sa inyo ang naging hatol ng korte. Ang nasasakdal na si Dr. Jose Rizal ay hahatulan ng kamatayan na pinirmahan ni Gobernador General Falabella. Ipapatupad ito sa ika-30 ng Disyembre 1939 sa ganap na alas 6 ng umaga. Naran nito sa komersiyo, medisina, edukasyon at agrikultura. Ngunit sa pangarap na ito, kailangan ko rin ang aking kapwa mga Pilipino. Kaya't sa ganun, naisipan kong bumuo ng organisasyon para sa pangarap na ito. Bisita ka. Patawad, ginawa na namin ang lahat. Pero ang desisyon ng hukuman ay hindi sumasang-ayon sa katotohanan. Kung kailangang mangyari ito, kung kailangan kong magbuwis ng buhay, alang-alang sa inang bayan, gagawin ko ito ng may dangal at tapang. Pinapahanga mo talaga ako, Rizal. Wala pa ako nakikilalang tao na kayang ibuwis ang kanyang buhay para sa kanyang bayan. Ako'y nalulungkot dahil hindi kita naipagtanggol sa kanila. Huwag kang mag-alala, Teniente. Tubos mo rin akong pinapahanga sa iyong kitang katapangan. Tugong Pilipino talagang dumadaloy sa iyong katawan. Adios, patria adorada, región del sol querida, perla del mar de oriente, nuestro perdido Edén. A darte voy alegre la triste emoción vida, y fuera más brillante, más fresca, más florida, también por ti la diera por tu bien. En campos de batalla, luchando con delirio, otros te dan sus vidas sin dudas, sin pesar. Dito ang iyong ina at kapatid. Anak ko! Anong gagawin nila sa'yo? Na, huwag kang mag-alala sa akin para ito sa ating inang bayan. Sana patawarin niyo ako sa aking mga kasalanan. Tama na yan! Tama na yan! Bawal magtagal! Trinidad! Trinidad, buksan mo ito pagkatapos kong mamatay. There's something inside. Makakaasa ka, kapatid. Diyan ako nag-aral ng 7 taon. Paalam, Consuelo. Magiging sorpresa pa kaya ang ating pagkikita. Lungkot na siguro ang malungkot sa paglubog ng araw. Pero hindi natin alam at tadhana, Pepe. Di ko malimutan na pinasaya mo ako ng sobra. At sa lahat ng naging lalaki ko at naging karelasyon, ikaw lamang ang hindi ako ipagtanggol. Maraming salamat sa iyo, Pepe. Maaari ba ako mahingi ng pabor? Ano yun?
maaari niyo ba akong barilin ng nakaharap sa inyo? Hindi maaari! Ang bayan ko'y tanging Karga! Pilipinas kong mahal. Ang Consumatum est. Fuego! buhay sa ibigay, tungkulin kong gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirang. Dan. Sige! Sige, Giselle! Harap sa kaliwa!